May mga tao pa ba na ang pagkakilala nila ay may Diyos pero hindi nila nakikilala ng lubusan? Si Pablo, nung nakita niya yung lugar na ito sa Atenas, no? Meron siyang napansin. Ito yung kanyang nakita. Sabi niya, from verse 16 ng Acts 17, bang sina Silas at Timoteo inihintay ni Pablo sa Atenas, napansin niya na puno ng Diyos-Diyosa ng lungsod. When Paul was there, ang kanyang puso ay natigatig. Bakit? Kasi alam na ni Paul kung sino ang tunay na Diyos. But when he came to Athens, napakarami. Okay? At ang sabi niya rito, kaya't nakipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga roon, sa mga Hudyo at sa mga Hentil na sumasamba sa Diyos. Tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, mga taga-Atenas, napapansin kong kayo'y lubos na napakareliyoso, maraming bagay sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at sa pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ako ng isang dambana na may nakasulat, sa Diyos na hindi kilala, to the unknown God. Ang Diyos na inyong sinasamba, kahit hindi nyo nakikilala, ang siya kong ipapahayag sa inyo. Even in our times, marami pa rin tao ang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Tama o hindi? Pag panahon ng Nazareno sa Quiapo, nakikita natin, libo-libong tao ang sumasama sa prosesyon. Thinking, ando ng Diyos eh. Di ba? May mga milagrong ginagawa. Pagdating sa Bicol, Peña Francia. Sa Pangasinan, merong Manawag. Sa Pampanga, anong meron? Apo o ano. Pero ang sinasabi ng Bible, o sabi ni Pablo, ang mga idols na ito were made by men. Tao ang gumawa, lumilok, made of clay, made of something. Galing sa lupa o galing sa bagay na ang tao ang gumawa. Diba? Kaya nga dito, sabi ni Pablo, gusto kong ipakilala sa inyo ang Diyos na hindi nyo nakikilala na alam ko. Okay? At sa umagang ito, ang tanong, how will you proclaim or how will you make known the God that you know to other people na hindi lubos nakakakilala sa Diyos? Diba? Iba-iba ang pagkakilala nila sa Diyos. Sa Pilipinas, parang madali lang. Diba? Naniniwala naman ako sa Diyos. But later on, we will realize, iba yung Diyos na sinasabi nila. Katulad sa mga Muslim, si Allah na sinasabi nilang Diyos is not the same with our God. Hindi pwede na yung Allah natin is the same as ours. No? And in the same way, in other Christian churches, evangelicals, or mga denominations, may tinatawag na Unitarianism. Ano tayo? Unitarian ba tayo? Anong tawag sa atin? We believe in ilan? Trinitarian. Kaya lang ang tanong, gaano kayo kalalim na, how can you explain it to other people na ang pagiging Trinitarian natin is not conflicting na iisa lamang ang Diyos. Baka kayo nahihirapan ding explain. Oo nga no, bakit tatlo di ba isa lang ang Diyos? Okay? There are three distinct persons. There is only one God. But there are three distinct persons. Persona. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Okay?
na hindi naintindihan ng iba. Kasi sabi ng mga pilosopo, yung mga Unitarian, wala ka naman makikita ng Trinity sa Bible, di ba? Yes. Pero explicitly, nandun. Progressive revelation, pinakita that we have one God in three distinct persons, co-equal, co-eternal, co-existent, omnipotent, omnipresent, omniscient. Kailangan mag-aral tayo para hindi tayo masway ng ibang katuruan na akala natin pareho tayong Kristiyano, but they have different doctrines. Katulad nito, si Paul sabi niya, well, ipapahayag ko sa inyo ang tunay na Diyos.